Ito lang presidente ka na impeach. Wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Second Corinthians 11 verse number 3. Atong tan-awon, basahan na to. 2 Corinthians 11 verse number 3. Basahon din in verse number 3. 2 Corinthians chapter 11 verse number 3. But I fear lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ. Tanawa ang maong verse, or take note sa maong praise. There's what we call the simplicity that is in Christ. So ang atong husgutan ining kabuntagon karon, very controversial kining maong kining lesson. Easy prayerism. Okay. Prayerism versus easy believism. Easy prayerism versus easy believism. So ato nang hisgutan. Which is which? Or which one? Asa man ang tinuod niya na? Asa man ang gituwag og biblical nga way of salvation niining duha karon? It is because this kining mga butanga prayerism, easy prayerism is so rampant among not just sa gituwag og mga believers, kundi it is commonly used sa mga denominations karon nga mga panahon. Up to today, ato makita nga grabe gini siya. It is so rampant among denominations, or in all denominations throughout the world, except siguro sa Islam, no? Islam lang siguro ang walay gitawag og easy prayerism. Pero when it comes sa gitawag og Christian kuno nga mga denomination, easy prayerism is so rampant. So atong tan-awon sa Biblia, asa aning duha? Easy prayerism or easy believism? No? Asa man ang sakto sa duha? It is because we have in our text we read there's what we call a praise here, the simplicity that is in Christ. So in other words, salvation in Christ is so simple, very simple. Akong pangutana, asa may masayon? Prayer or believe? Asa sayon ana? Prayer or faith? Believe. So, wa mo tubag. Nga naman, kung moingon siyang sayon ang prayer, di sayon. O dili po na mahimo ditso sa katao nga wa kaila Ginoo. Prayer mahimo sa usa ka tawo nga wa pa sa Ginoo, mo pay pagkasulti nimo sa pulong sa Ginoo, mahimo niya na. Maglisod man gani himo ang Kristohanon ana. Kana paghangwa ka ila sa Ginoo? Ha? So the simplest and easiest way sa salvation, because the Bible says the simplicity that is in Christ, walay makahulip sa kasayon sa pagtuo nimo sa maayong balita. Why makahulip niya na? Mao ni ang pinaka simple nga pamaagi o pinaka atong gitawag easy.
Doon ay usa ka tawo ang tawag niya ani karon quick prayerism. Quick prayerism. 1 2 3 repeat after me. So atong tan-awon ang mga gigamit nila nga mga terminology ni ining easy prayerism nga akong gitawag. So sa di pa tam ato ang butang sa atong timeline. More on the body of Christ kita karon, it is because mo na pinaka issue. So dito sa itog in the body of Christ, that means the church age. This is the law. This is tribulation, millennium, rapture, and then Armageddon. So aning body of Christ din hinato ni makita, it involves salvation. Actually, it involves salvation, or especially pamaagi sa salvation. So ang nahitabo karon, ang nahitabo sa body of Christ, ang believing ginadungagan og prayer. So, prayer nahimong addition sa believing. Ug ang lisod kaayo kay ang mga taong nagamit ani, ang word nga prayer is equivalent sa believe. Guna-una ako, giun sa man ipaguna-una sa mga tao. Kanus aman nga ang prayer mo equate siya sa gitawag word nga believism or believing. Believe is not a work. Ato na makitaon niya. While prayer is a work. Ayon pa, prayer is not a work. Kasi prayer is not a work. Atong mga lesson niya. Grabe ni ka issue karon. Especially, wala na ako nagidala ng message, wala na ako nagidala ng lesson for the sake or sa gitawag og para i-attack ang atong mga nag-claim pud nga mga igsuon nga rightly dividing, pero nag-practice aning trabaho sa covenant theology. Actually, it is a covenant theology nga doctrine. Actually, it is not a doctrine, pero gi-add nila sa doctrine of salvation. Because yung tag-doctrine, it's all about salvation, pero gi-add nila ni siya as a way, one way, addition to believe. So, you believe, then you pray. Now, karon kay magkasumpaki maning duha. Amo ta na atong gitagaan og distinction, prayer and believe. Tan-aw na to ang distinction. Nganong di sila magkauyon? Nganong di sila magkaparehas? Nganong di sila pwedeng sagulon? Now, we have a lot of discussion this past week sa mga kaubanan kuno nato parehas og pagtuo, rightly dividing, pero nagpractice ni ini. Now, tan-aw na to ang terminology, ang origin ni ini. Ano man, kay naa gyud sa gisuguran. Di na moabot kana nga word kini nga doktrina karon. Kung wa na siya gisuguran, naa na siya gisuguran. Tan-aw na to kanus-a nagsugod, kinsang mga tawhana gasugod na. Okay. For the sake sa to ang gitawag og points on niya, dali na ko isulat or di ko na ito niya daghan mo ni mga tawhana. Nagsugod ni 17th century. Okay, 17th century. 17th century. Siya nagsugod ani
Eleazar. Ang iyang pangalan si Eleazar. Wilak. Man experience ang Wilak. Og ang term nga iyang gigamit ani dati gitawag niya mourner's seat. Mourner's seat. So 17th century, ang term ni ini karon, actually we talk about sinner's prayer aning nga part. Maabot ta sa word nga sinner's prayer aning nga part. Pero dati nag-start sa terminology nga mourner's seat. Pinaagin ini nga tao si Eleazar Wilak. Then after another century, 18th century, okay, 18th century, by the name of Charles Finney, dating Mason, background palang daan, Mason iya po ning gidawat, pero giusab niya ang term. Kasi term ano niya karon? Ang iyang term ani gitawag niya anxious seat. So mo na ang terminology nagakausab ang dagan sa term. Now at the end sa 18th century up to first parts of 19th century, okay, end ni sa 18th century, by the name Moody, D.L. Moody, Dwight Moody. Nausab ang terminology. Ang iyang terminology ni ini gitawag niya og inquiry room. Okay? Ang term ni ini karon inquiry room. So, nagdagan ang panahon, nagkausap ang termino. Pero maora na siya nga practice. Terminology na lang ang nagkausap. Humani Dwight Moody, 19th century. Okay? Gi-adapt kini nga term. Kinsay naggamit dinhi? Billy Sunday. Kinis Billy Sunday mo na gina-uphold, mo na ginalantaw sa mga banggiitan nga magwawali karon kay grabe ka charismatic mo wali, grabe ka dasig mo wali. Natan sa iya ha. Pero naay weirdo nga doktrina ni. Gusto daw kang mas maluwas, kinahanglan kang mo shakehan niya. Can you imagine? Unsa nang doktrinahan na? Kung gusto ka maluwas, kung kumusta ka nako? Unsa naman yung klase sa doktrina ni? Inya mo ni gisunod sa mga tao. Still, maoni ang ihang gidala inquiry room gihapon. Then, until 19th gihapon century, na propagate kinsa ning tao diri? Billy Graham. Still mauna inquiry room ng gihapon for sa una. Pero naging contemporary ni yung isa ka Billy gihapon. Billy gihapon ni or Billy or Billy Bright. Huwag mo na nang gitawag nila karon nga sinner's prayer. Sinner's prayer. Mo na karon ang na-popularize nining mga tawhanan ni. Pero na pa isa na modern
Atong tag modern. Kinsa ning matuhanan ni? Yara bisag kinsa ni? Murag EQ na ni. Kay bisag kinsa na ni. Ang tawag na ecumenical ni, huros na ni sila tanan. Ang sa ilang terminology, repeat after me. Grabe nga mga terminology. Usab-usab pero maora na siya nga pamaagi. Okay. So tanaw to mao ni ang gitawag easy prayerism, which ato makita nga addition sa believing. Now, yanong daghang mga tao against ani or daghang Kristohanon ni against ani. In fact, sa history ani nga easy prayerism, mourner seat, anxious seat, inquiry room, sinner's prayer, repeat after me, na ani mga gitawag o nag-upos na ini, nag-expose na ini. For example, sa time ni Willock, mourner seat, gitawag din ni C.I. Lewis as a great cataract of nonsense. Kini. So, naay mga tao na ato hinumduman, dili lang ni mga tawhana sa nga naging part sa Christendom or sa gitawag body of Christ or sa history of the church, dili lang ni mga tawhana ang gadala sa pulong sa Ginoo. Nisikat lang sila tungod kay dagko silang mga crowd nga gidala. Mga evangelist siya, so dagko kay ilang crowd nga gidala, nang sikat kayo sila worldwide, pero kining sikatan ni mga tawhana ni. Pero unsay tawag aning mga tawhanan ni? Mga apostate. Si Billy Graham, grabe ni crowd. Thousands, millions siguro mga followers sa iyahang crusade. Pero apostate, pro-Catholic, ug nahimong part sa ecumenical movement. Can you imagine? Kining mga tawhanan ni mao na nagpasiugda o nagpromote sa mga modern versions po. Mga Bible corrector ng mga tawhanan ni. They do not believe that King James Bible is the preserved Word of God. So mao ning mga tawhanan ni. So kung imong tan-awon ang ilang history o kinsa ning mga tawhanan ni, dili na ka makatrust sa ilahang doktrina ang gipaabot, gitudlo. Kita man sa ilang pagkatao, kita man sa ilang ministry. Now, well, di nato na matawag nga moingon ta dako kaya kong crowd, daghan kay kog mga tao, daghan kay kog mga follower. Dili na siya moy basihanan ngang usa ka tao kay daghan siya sumusunod na asas ka matuoran. That is why I told that sa pastor nga akong ka istorya or ka chat nako sa comments, yung dili na siya may basihanan, pastor, sa gitawag og naakas ka matuoran o daghan ka crowd o gamay ka crowd o dako ka crowd, dili na siya may basihanan. The standard of our doctrine wala la in Biblia. Now imo nang gi-promote nya ang problema aning matawhana karon kining gagamit ani, they are attacking us. Sila ang ga-attack namo or kanato nga nagtuo nga ang kaluwasan is true believing, true faith in the gospel of Christ, faith in the blood, faith in the finished work of Christ on the cross. So these people attacking us. In fact, ang nagwali sa gitwag easy believism, gina-atake nila nga dunay mga demons. We have demonic spirit. Can you imagine? Wa magtanaw, gipangutanan ako sa kapangutana.
Because it is 17th century, or it was 17th century, nag-start kining moong doktrina, and until now, na anang sinner's prayer, repeat after me, 1, 2, 3, repeat after me, ipangutana na ako. Isa ka pastor, akong pangutana. Unsay nahitabo sa body of Christ sa dihang wala pay sinner's prayer nga nahitabo? 1st century up to 16th century, 17th century man ang sinner's prayer. Ipangutanan ako, unsay nahitabo sa body of Christ? Naabay na save ato nga mga katuigan? Taas na nga panahon. 1st century up to 16th century. Taas na nga panahon. Naabay na save dito? Waanong tubag? Sama yang itubag? Iyahang, siguro, yatong membro, friend pa na mo sa Facebook. Gitubag ang akong sa kauban, gitubag niya nga kadtong 1st century, katong 1st century to 16th century nga walay prayer, walay sinner's prayer, yan siya, save to sila sama sa mga taong nagpray. Unya kami karon nga wa nag sinner's prayer, dili mi save. Unya katong 1st century to 16th century nga walay sinner's prayer, save para sa ninyo. Oh. Tanawar ko technicality sa istorya sa tao. Katong 1st century ko no to 16th century, save sila just like sa mga tao nga nag sinner's prayer. Pero katong 17th century to karon nga ato ang panahon nga walay sinner's prayer, ang buot pasabot niya dili save. Asa man nang ikuha ng unsa man ang klases lohika gigamit ana? Napabakas utok nimo ana nga pagkaistorya o basig wa ana kas imong utok ana nga pagkaistorya. Sanan kanya na. Tanawa ra guning kuan sa tao. Gusto lang yung mo-justify sa iyang kaugalingon or sa iyang gibarugan. 1st century, 16th century, walay sinner's prayer. Yun siya save. Just like sa mga tao nasa 17th century after now nga nag-sinner's prayer, save pod. Unya, ang mga tao nga 17th century up to 20th century, dili save. Muna ibot pasabot nila. Ano sa man ang pagkaunsa, ana? Ganun usaban ang kaluwasan pag-abot din Dito, easy believism, 1st century to 16th century. Pag-abot 17th century, nausab na. Katong di mag-sinner's prayer, dili naman luwas. Kay katong nang ga-sinner's prayer ang maluwas. Nauna sa man ang klase sa dagan sa utok. I think wa na utok ilang utok ng mga tawanan Nga naman, yun sa man nimo pagkalkulo. Yun sa man nimo na pagtimbang-timbang. Nga ang Biblia, ang kaluwasan, isa ra may pamaagi hangtod sa rapture. Yang nga nung pag-abot sa 17th century, nausab naman ang kaluwasan karon tungod aning mga tawhanan Unya, kami pa inyong atakihon nga dili save kay wa mi nagpractice aning easy prayerism. Tanaw Pastor kung ipungutana wa katubag. Membro si Roton yan itubag. Perti pong layo as tubag. Di nila ma-justify. Kung normal ka nga tao, you have a common sense. Kasabot ka. Kahibalo ka, binuangan ka lang. Kung kining mga tawhanan daghag followers,
Daghag mga kulto dis atong nasod, daghag followers. Daghan pa nato sa pagkatinuod lang. Gamay ra kayo ta. Pero kung muna imong basihanan, muna ilang basihanan, at tinuod mi kay daghan kay mi, nasayop na ang sulti sa Biblia. Gamay ra ang makakaplag sa kamatuoran. And that's the truth ato makita sa pulong sa Ginoo. At tanaw na tuon niya kung nganong dili ni siya mahimong applicable or dili pwedeng isagol kining duha. Kay naa na sa tuang lesson. So ay ibutang nako dinhi niya ang mga posible mga panghitabo nga kasagaran yun ma-experience sa mga tao nga nag-practice niini. I told him, di ko nimo ma-convince anak pastor. Why? Diha ko gikan. Maunay akong practice taas nga panahon. Practice ko na. Mang di ko nimo ma-convince, pabalikon din ha, kay maunay akong gikanan og maunay akong gihawaan, usas akong gihawaan. Og nganong nihawa ko? Based on my experience, based on my interview, based sa akong mga nangabasa nga mga testimonial evidences, testimony sa mga Christians na nagpractice kaniadto niini. That is why I conclude that only believing in the finished work of Christ, faith in the blood, only faith in the blood, maora na ang makaluwas sa tao. Dili ning sinner's prayer. Tanato ang mga quote din Pili lang tag pila ka quote. Sana ay kay ilaman ta, ilado man ni kay nga tao, prince of preacher man tawag ani sa tuang gituwag og panahon. Charles Spurgeon, say sulti niya. Nasa gisulti na say quote. Siya, thou art to be saved by faith in Christ. Muna sulti niya, thou art to be saved by faith in Christ, and in Christ alone. Do not think thou must experience this or that before thou comest unto Jesus. Rely not on anything thou canst do or think or say. Prayer is a words nga imuhang gi-utter. You say a word in prayer, yun siya. Or no, rest alone on Jesus only and thou art saved. Give up all other trusts and rely on Jesus alone on Jesus, and thou shalt pass from death unto life. Muna sulti Charles Spurgeon. Iyon siya ayaw trust unsay imong gisulti. Trust alone in Christ. Another nga mga ilado po niya nga mga tao in our time, pero patay na siya. Nagsulti po siya din okay, sulti ani niya daghan man kailaan John Arise. Sulti ni John Arise. Many people believe that a sinner cannot be saved without a period of prayer. Ingon siya, without consciously calling upon God. However, the Bible does not say that a sinner must pray in order to be saved. Ingon si John Arise. In fact, immediately following the verse in Romans 10:13 is an explanation which shows that calling on God is an evidence of faith. That's verse 14. Makita na sa verse 14 sa book of Romans, chapter 10. Iyon siya. In fact, immediately following the verse in Romans 10:13 is an explanation
which shows that calling on God is an evidence of faith in the heart, and that it is really faith which settles the matter. Yun siya. It is faith, believing, that settles a matter. Yun si John Arise. No matter how long he prays, if he does not trust in Christ, he can never be saved. If he trusts in Christ without conscious prayer, then he is saved already. There is just one plan of salvation and just one step a sinner must take to secure it. That step is to believe on the Lord Jesus Christ. There is no other way or step to salvation. It's by believing. Iyon si John Arise. Wa pa mausab ang pamaagis kaluwasan gikan kaniadto sa unang panahon nila ni Paul until today o until the rapture, wa pa na og di na mausab ang pamaagi sa kaluwasan nga it's only by faith in the blood of Christ, faith in Christ and in Christ alone, on His finished work on the cross. Maora na'y bugtong pamaagi, wa na'y lain. Bisan pag muampo, kapila ka muampo, if you fail to trust the blood of Christ, you can never be saved. And I will tell you, anining kabuntagon, in our points, ang atong ipakita based sa mga testimonies, my personal testimony, my interview sa mga itawag o mga nag-claim pud kuno nga Kristohanon, unsay ilahang response, and I've seen a lot even in my Bible school life, sa akong time nga dito ko sa gituwag og Bible school, I've seen a lot of Bible students nga mo come forward adto sa atubangan aron mo dawat pag-usab sa Ginoo sa ilang kasing-kasing. Can you imagine that? Anong tan-aon karon? Anong ingon ana? Grabe ni ka danger. Na according sa speaker kagabi, yun siya nga. If Satan wants to deceive sa gituwag mga tao, he will not use obvious things. For example, the Roman Catholic Church, obvious naman kayo na ilahang salvation is through sacraments, 7 sacraments. Obvious na kayo na. Di na yung muna madala ang tao na nga works ka na nga works o ka nga sakramento. Although daghan sila, kay daghan magipod sila nga daan. Pero di na nimo madala ang tao ni ana kung especially kung nakabasa sa Biblia. Obvious na kayo na. Di Seventh-day Adventist mo present nga balaod lagi. Obvious na kayo na it's works, dili lagi na madawat. Pero grabe ka tricky ang yawa, subtle. Ingon sa atong gibasa ganiha. But I fear lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety. Satan is very subtle. Grabe siya muhatag og trick. Grabe siya mo ilad. Butangan lang niya gamay mo nang ingon sa Biblia, according to Galatians diha, a little leaven leaveneth the whole lump. Gamay kayong doktrina nga isagol nimo dinha, daot na. Pero kay ba ka og dili gid sincere ang tao og tapulan pud ang tao mo tuon sa pulong sa Ginoo. Ingon po na okay dai no. Ani sa ini di am sayo, anindot di kay ni. Muni pamaagi. Ana gid ba? Tanana. Gamay ra kaayo na a little, even an ounce of works nga imong isagol diha. Dili na mahimong pure. Ayon sa Bible, a little leaven leaveneth the whole lump. Mo epekto na gyud na siya kanat kinatibuk-an. Now, we've learned asa ang history ni ana. So,
Ang history, 17th century nag-start. So prior ana, walay sinner's prayer. Now, karon ato ta sa gituwag og reasons. I have 4 reasons sa gisulti din hi o isuwat din hi. Ug nganong di kumutuon na ni ana ug nganong gibiyaan ako na. So I have 4 reasons nganong wala ko aning easy prayerism or ni kuan pa I think David Cloud man siguro nagsulting quick prayerism. Ayang term nini, quick prayerism. So 4 reason atong tagaag pagtagad ini gabundagon ang mga rason nganong ako mismo mibiya kon ini og di na gid pug kumubalik ni ini nga klase sa practice. Why? This is my reason. Number 1, pinaka main ta nga lesson atong tagag-pagtagad. Number 1 nga reason akong butang dinhi. So kay na diha to ang gitawag og okay, number 1, why I don't believe easy prayerism as part of our salvation or katumbas siya sa gitawag easy believism. First reason is that it is purely unfair. Okay. Number 1, it is purely unfair. If this is the way of salvation, easy prayerism, you have to call, you have to confess with your mouth. Kaya mo ganit lang panghinambog. Confess with your mouth, confess with your mouth, confess with your mouth. So you have to utter a word or words. You have to pray with your mouth. Yung sa mga grupo. Pero nga ano yung kung it is purely unfair. Og mao ni ang way of salvation. It is purely unfair. Na isultis imong mga baba. Now, ikaw nga normal okay sa imo ha. Alipay kay kadiha kay normal man ka, nakasulti man ka. Ay problema sa imo, you can pray. Pero ang problema ngadto sa mga disabled, yung mga tao. For example, amang. Unsay masulti sa amang? If salvation is through confession with your mouth, how about those amang ng mga tao? Di ba unfair? Unfair among salvation? Ang salvation para nimong normal. Pero para atong mga disabled nga mga tao, wala to'y pulos. Pero bisag amang na, kung masinyasan siya, muna about Jesus Christ, about His blood, ako di ko kabalo mag-sign language. Pero kung naami taong maya mo sign language, kabalo usay Jesus, unsay blood of Christ, unsay gospel, kung kabalo siya mo sign language, ya kasabot ang amang ni ana, nya true believing, bisag di siya makasulti siyang baba. Save siya. Can you imagine unsa mo ka nyo pag-discriminate ang mga taong mga disabled because of that false doctrine nga inyong gipatigbabaw? Say gusto nyo kamo lang ang maluwas. Normal lang ang tao ang maluwas. Katong mga tao intawong way di kay balo mosulti kay way kapasidad nga mosulti. Way labot sa kaluwasan. It is because of your doctrine nga confessing with your mouth. Confess with your mouth. Asa man nagikan? Muni matawhana nagpasiugda. I like Dwight Moody. Kanaan ko sa iyang history. Kanaan ko sa iyang crusade. It's all about feeling of the Spirit. Pero aside anang uban diha, wala ko ganahi anang uban diha nga mga ngalan diha. Nga naman, daghan og mga di maayong pagtulunan ako makita mabasa sa ilang history. You can search it. Ay lang pag tinapulan. Susiha you can search it even in Google, maka-search man ka na. Ang problema lang tapulan ta mo search, tapulan ta mag-research, tapulan ta mo basa.
Nga naman, kay kampante ta, complacent kita nga, nanakos ka matuuran, I don't need any kuan. Try to balansiha daw. Kung mag-research man lang gani ka, put yourself in a neutral ground. Ayaw pag one-sided. Nakadungog lang ka ng isa. Kintawa na, bright ka ini, dili kumutuan tawanan ni. Kin isa, bugo ni, di ko ginahan ni. Dili ka dapat dapat balance ka, maminaw ka sa both side. Sa ilang mga reason ganong naingon ana. Maybe this one accusing this one. Wa ka na minaw aning isa. Wa ni mo gibasa iyang testimony, wa niya gibasa iyang pagkatao. Karon imo nang gi put down ang mga tao. Di na ako kung dawat ang klase sa rason bisan pag amigo ta or bisan pag kailat ta or bisan pag kung mo na imong way of thinking di ko mo buy in ang klase sa reasoning. You have to look all the both side imong tan-awon. Ngano di ba din na tao bisan kung saan na siya ka bright tao gyapon na kini tao gyapon na. Ya karon imo nang gineglect. Kay naminaw yung kaning bright kini nga tao, genius kini nga tao. Di na mo we are not followers of man here. Dili tao pud ang atong final authority. Our final authority is the word of God. Now kani unsa inyong final authority kini nga tawhanan ni? Mo na imong authority tungod sa ilang performance og nakita sa ilang kadaghanon nga kadaghanon kunong converts kuno you can call it gitawag og revival, you can call it gitawag og conversion, pero dili na moy gitawag og basihanan. Still ang pinakabasihanan nato way lain pulong sa Ginoo ra gyud gihapon. The Bible is our soul, mo ni ang ato ang gitawag og pinaka authority. When it comes to our faith and practice, Biblia, dili kinabuhi sa tao. Salamat na yung mga kinabuhi sa tao atong mabasa, encouragement na. Pero dili ang ilang kinabuhi mo'y ato ang ginatanaw. Still, ang pulong sa Ginoo mo'y ato ang ginabasihan. It is purely unfair. Why? Because this kind of doctrine is for the normal people. But those who are disabled, handicap nga mga tao, ang bot pasabot di na sila angayan sa kaluwasan, di na nimo apilon sa kaluwasan kay mao man na inyong gitudlo. So it is purely unfair. Even sa mga handicap, even sa mga mute nga mga tao, even anak nga mga disabled nga mga tao, pwede silang maluwas kung mutuo sila sa ato ang gospel. We have gospel. Usa ra gid ato ang gospel din eh. Prayer is not a gospel. Prayer is not an addition to receive a gospel. So ano pag-receive sa gospel? Oh Lord, akong dawaton ang gospel. Ana ba di ang pagdawat sa gospel? Kung makadungog ka gospel, good news, makadungog ka good news, imo ba yung dawaton ang good news? Imong tuuhan ang good news. Good news man na. Di man na butang na imong gidawat. Ano ang good news? There's good news sa gitawag good news of salvation. So kung sa imong baton, imong dawaton. Tuuhan nimo nga naay good news, gipakamatyan na ka ni Kristo sa krus Kalbaryo. Ang problema nato kay atong literal og dawat ang usa ka butang di man makita man. Makita ba daay ng kaluwasan? Makita ba daay ng maayong balita? It is a news. It is a good news. Ingon sa Bible, gospel. Then you have to believe it. Then number 2, nga reason. Number 2 reason, ato makita din eh. It is purely unfair. Then number 2, it is purely unsettled. Okay? It is purely unsettled. Now, based on my experience and my interview sa mga believers nga nag-claim, sa dihang na mo ni ang akong practice kay mo na gi-inculcate sa ako since
Although the time nga naay nagwali nga yun siya katong mudawat anis tubangan, ako ra giwa niya sa tubangan. Pabilin ko sa kong lingkuranan. Pero katong mga tao nangadto sa tubangan kay mudawat ko sa Ginoo. Mo tumatuhana di na makita karon ubot gasa na. Then gi-inculcate nga accepting Christ, open your heart, abdihi mo kasing-kasing, invite Christ into your heart. Manay gi-inculcate sa akong utok, so ang dagan sa akong utok nga kinahanglan abdihan mo kasing-kasing gamit din tag bersikulo nga Revelation chapter 3 verse number 20 kay now door sa imong kasing-kasing mao daw ko nang abdihan nimo para mosul si Kristo niya. Wa ta kay balo unsa di context din ha. Gamit ra pud ta niya na, sulod-sulod ra pud ta. So mo na inculcate na sa ako as a Baptist brother before. So muna ako ang doktrina, grabe ko ka kuan ani nga doktrina. Ang problema kay every time nga makasala ta, magduda na ta sa atong kaluwasan. Di man siguro ko save, no? Hinuktok. Di man ko save. Ampon na po kasi Ginoo, Lord. Sunod sa kong kasing-kasing. Dawat na po kag-usab. Okay na. Dawat na kag-usab. Padayon sa kinabuhi. Padayon sa pag-alaga. Dahil sa Ginoo. Praise the Lord. Tukad bidag glory. After a year, nahanap po kayo nahimo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Di man siro kuluwas. Hinuktok sa ka. Dawat sa kas Ginoo, Lord, please save me, come ito. Anak na ka. Can you imagine ang confusion og ang gituwag og what is the word unsettled, meaning wala kay peace. There's a confusion sa imong mind. And I've seen a lot of people who claim nga believers Ginoo na every time nga dunay magwali diha, grabe ka dasig ko, grabe ka powerful mo ali, paabi ka mo wad sa pulpito, say mo batog nga lang sa pulpito. I've seen a lot of mga Bible believer me or Kristohanon me or save ko, pero pag wadbad sa grabe ka energetic nga magwawali, mga batog sa pulpito, grabe mo pa kasi ang tingog. Mura mag na usab ang ihanap mong kasing-kasing, mura mag si dili ko say ba adto na po sa tubangan, dawat tapos Ginoo. I've seen a lot of those nahitabo na. I've been in a church na ako nakakita ko ang church nga mayong in sa Pilipinas siguro at matawag mega church sa Pilipinas. I've seen a lot even mga Bible students nga mukhang forward dito kay mudawat sa Ginoo. Now where is the rest? Asa man diha karon ang assurance nga yearly o year by year gadawat sa Ginoo? Akong gingnan, Pastor, klaro ka imong membro, try to communicate sa ilaha. Baka kay balo sa struggle ana. Maybe they will not tell you how many times nga gadawat sila sa ilang salvation. Pero di na mosulti, Pastor, kay mauwaw na. Why? Experience ko na samtang na ako ana. Until such time nakasabot ko sa gospel of Christ, and then only believing in the blood of Christ and then the gospel of Christ, di ako nakasabot. Pagtuo ra gyud di ay. Di din ang pagdawat-dawat sa kasing-kasing. O ablihan ang kasing-kasing, invite akong si Kristus kasing-kasing. Pasudon sa kasing-kasing. Napay ha, katawanan kayo. Every time mag-sulwining me. Sulwining, grabing sulwining. Mo man na git-train sa to sulwining. Bisag kamulo pa mo discuss niya ang imong prospect mo atake. I've been with sa pastor sulwining. Grabe, murag stoke ba, murag gadibati pa ba? Dibati pa, pero iyo master na, ano lang ba? Ampo niya, sunod aning pagampo.
Sulod ni pagampo. Sa pagampo to, sinner's prayer dawaton sa Ginoo. Kanyo imagine wa kasabot ang tao. Nakigreason out pa man gani, nakigdebate pa man gani. Nya mi, bad, ampo lang sa ta, bad, ampo lang sa ta. Sundan ni pagampo, bad. Ano ba? Ampo. Pero agin ang tao. Mga puisa ni ampo pod. Pero pag humag-ampo, bagutbot gyapon. Ana lang ka sayon, ana lang ka sayon. Ang nagsulining pod. At least ni dawat sa Ginoo. Can you imagine? At least ni dawat sa Ginoo. Bisan pagkapila pa na mo dawat sa Ginoo if he fails to trust and understand the gospel of Christ. Bisan pagkapila na idawat. Di gina maluwas. Can you imagine? Mura bag ilad-ilad na to ang tao. Mura ginatrick na to nga. At least makadawat man lang. Grabe yun. Kaingon ko nga, unsa man yung klase sa... Ay, anang time, wala ko ikuan, wala ko ga... Wala sa kong mind, pero that time nga nakasabtan ako ang full clarity of the gospel of Christ dito ko kaingon. Magkatawa ko mag-remember sa past. Ngayon, grabe sa trabaho sa kaaway. I-trick lang nimo ang tao o ang tao anang sinner's prayer. Nga ingon rin at least nakadawat sa Ginoo. Ayon sa Biblia, kinahanglan siyang makadungog o at least nakadungog. Pero bisag makadungog siya, kundi siya kasabot, di gana siya mo abot sa punto mo tuo siya. Ano naman? Pag ganig siya kasabot, sa may ang tuuhan, ano siya kasabot? Unang there's a passage sa scriptures, ginabalik-balik po na, although wala diha sa Ephesians chapter 1 verse 13, wala diha. Pero part sa uban nga mga passages sa scripture, kinahanglan makadungog siya, o makasabot siya, or ba-converted siya. So ang ato adin is, ang atong salvation diri is kinahanglan makadungog ka, makasabot ka sa gihimo ni Kristo, o mutuo ka sa gihimo ni Kristo. Wala tataman sa pagkadungog lang. Kaya daghan mga tao nakadungog. Pero wala man nakasabot. Daghan po mga tao nakasabot. Pero wala po niabot sa pagtuo. Pero naay mga tao nakadungog, nakasabot, og mituo. Mo to gipangita sa Ginoo. Salamat ng usa ta niya na. Nakadungog ta, nakasabot ta, mituo ta sa gihimo ni Kristo kasi kanising kasing nga pagtuo nato sa atong Ginoo, sa atong Ginoong Kristo nga mao na iyang gihimo dito sa krus sa Kalbaryo og mituo ta nila wholeheartedly. It is a heart matter. Believe with all thine heart. At makita din tanawa ra gud ha. Grabe yun ang unsettled ang mao nga gitawag og salvation nga ma-provide ani nga kuan. Based on my experience, I interview kadaghan ko mga kailan ni ana, daghan ko mga nakita ni ana based on my experience. I've talked to them. Ako sila mismo nakakita ko sa ilahang sitwasyon, nakita ko sa ilahang ang ilang mismong testimony, even sa mga testimony sa mga Christian or mga Bible believer uban, ang ilang testimony once diha pa sila anang grupuha, walay settlement, walay rest, walay assurance nga naa sa ilang kasing-kasing sa ilang kinabuhi, year by year, yearly, over and over, again and again. Kung magdawat sa kaluwasan, dawat sa Ginoo. That's the sad truth. Yakin siya nagamit ani? Tanan na denomination. So karon ba kay ambot pasabot tanang denomination nag-sinner's prayer? Save sila. Manay buot ninyong ipasabot. Tanan nga nag-sinner's prayer, save. Tanan nga wala nag-sinner's prayer, dili save. So karon kay tanang denomination nag-sinner's prayer. Nag-repeat after me. Anong kabalo ko ana? I've seen it. Sa ilang mga television program, sa ilang mga radio program, sa ilang mga website, sa ilang even sa gituwag og even in YouTube mga videos nila. Tanan nga mga ay ang ako lang din balaan ang Islam ra. Pero Christian nga Christian nga religion kuno. Tanan nag-sinner's prayer. Pero tanan ba kay nag-sinner's prayer save sila? No.
Bisan pagkapila ka mag sinner's prayer, dawat ka sa Ginoo. If you fail to believe sa gospel of Christ o sa gihimo ni Kristo sa krus Kalbaryo, still you are lost according sa pulong sa Ginoo. So it is unsettled. It is purely unsettled. Maghatag og assurance. There's no assurance of salvation. Anong ito easy prayerism. Walay assurance of salvation. Bisan pagpangutan-on ninyo, pangutan-ay inyong mga membro diha, 90% sa inyong mga membro, daghang mga panahon nagdawat na, o daghang mga panahon ni dawat na sa Ginoo many times sa ilang kinabuhi. Why? Because walay assurance sa ilang kinabuhi. Basta mag-abot ang doubt sa tao, mag-abot ang doubt sa nag-claim na Kristohanon, pag maabot na gaya na, dawat kinag-usab. At sa ako lang, dili lang kaisa, kaduha, 10 times or more than pamanggani. Ha? Kaya sigurista biya ta. Gusto kita siguro nga kaluwasan. Pero karon every time nga mag-doubt ka sa imong salvation, dawat na po ka sa Ginoo. Asa man na? But the time nga nasabtan ako ang full clarity, ang gituwag og klaro nga kaluwasan og gospel nga ako nasabtan. Since the time, totally assured. There is no such thing as doubt nga dili ko save. Why? Ang kaluwasan o anak ko gibutang sa unsay ako ang mahimo. Ang akong kaluwasan akong gipahimutang sa dugo ni Kristo as payment for my sin. Si Kristo na ang nibayad niya na sa krus Kalbaryo. Ingon sa Biblia, Romans 3:20, 25 or 26 at makita din nga ang gituwag og faith in the blood, importante kay na siya. Romans chapter 3 verse number 25. Ingon ang pulong sa Ginoo din ha. But in verse number 4, ato makita din na, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. In verse number 25, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood. Ato makita din, through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. To declare, I say, at this time His righteousness, that He might be just and the justifier of him which which believeth in Jesus. Kaklaro ni ana, it's not by prayer we were justified. It is by faith in Jesus Christ. And by His blood, ingon sa Biblia, we are justified. Verse 28, therefore, we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. So our justification is by believing Christ. Faith in His blood, maunay ato ang gituwag pagkamatarong na nabatunan sa Ginoo. Saan man kaniana? Diha niyo makita unsa ka assured ang tao if he believes, if he has faith in the blood of Christ. Secured ang iyang salvation. Nga naman, wala nagrest sa imong mahimo. Wala nagrest sa imong gisulti sa Ginoo. Masay maguna-una ka, sakto ka to ko pagdawat, sakto ka to ko giampo, sakto. Mandawat po kag-usap. Ngita na po gagasgas gospel tracks nga na sinus prayer sa likod. So una po ka dito. Sayon kaniana. Nonsense yun kayo. Grabe yun ka tricky ang yawa. But now, pag kanindot sa salvation, kung masabtan nimo ang gihimo ni Kristo Jesus, fully masabtan nimo ang gihimo ni Kristo Jesus. Do not rest sa unsay imong gibuhat or sa imong isulti. Ato na makita karon. Rest only sa unsay gihimo ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Believe, faith in His blood, mo ay gi-require sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Number 3 nga reason ato makita din ha. Okay, number 3 nga reason. Number 3 ato makita din not only it is nganong wa din ako mudawat nini nga klase sa gituwag practice or gituwag og ato tuwag doctrine siguro sa mga tao karon. Anong wala ko nigidawat as part of my salvation? Nga naman, it is purely unfair. Number 2, it is purely unsettled. There's no assurance in it.
And then number 3 ato makita diha, it is purely undivided. Okay? It is purely undivided. Undivided. It is purely undivided. Gikomando sa Ginoo sa Biblia, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. We have to divide the word of truth rightly. That's 2 Timothy 2:15. Now, that's the command of God, rightly dividing the word of truth. Now, if we compare, sa gitawag Romans chapter 10 verse 13, and then Joel chapter 2 verse number 32, and then Acts chapter 2, tanawan to niya, sa tanigbasa para masabtan nato ni. Unahan nato ang Romans 10:13 because this is their text nga gitawag sa ilahang to substantiate sa ilahang sinner's prayer. Now let's look at this. Ayon ang pulong sa Ginoo din ha. Romans 10:13, yun ang pulong sa Ginoo diha. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kanang quotation ni Paul diha, it is from the book of Joel. Okay, Joel chapter 2. At nato sa book of Joel, Old Testament prophets. Yeah, Joel chapter 2. Then verse number 32. And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be delivered. For in Mount Zion and in Jerusalem shall be deliverance, as the Lord hath said, and in the remnant whom the Lord shall call. So dito ni kuha ni Paul sa book of Joel. In Acts chapter 2, atong tan-awon ang mong passage, no? Mga quotation nagigamit ni Joel, prophet Joel, ni Paul, and then ni gituwag og Peter in the book of Acts chapter 2 verse number 21. Ingon ang pulong sa Ginoo diha. Acts chapter 2 verse number 21. And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. Now, if we apply rightly dividing on this passages nga atong gibasa, no? Kung ato siyang i-apply ang maong passages according to Joel, yung si Joel diha, ang passage nga yang gigamit intended para sa mga Jewish people, Jewish remnant. Ang passage nga gigamit ni Peter in the book of Acts, ang iyang gi-address is Jewish people. Okay? Ang passage nga gigamit ni Paul in Romans chapter 10, makita nimo in chapter 9, 10, 11 talks about the Jewish people. Now, ang intention din ha, ang proper division din ha, ang context din ha, ang tulo ka gituwag og cross reference naggisgot sa calling on the name of the Lord, pero ang address sa mga tao, mga Jewish people, naghisgot din sa gituwag tribulation period. This time ato makita din ha, dinhina nga part ang call upon the name of the Lord. Now, kung imo na karon siyang i-divide, kung imo na siya karon i-apply, pwede ba nga ang book of Joel, book of Acts, and then book of Romans chapter 10 magkasumpaki? If the purpose of the book is for the Jewish remnant, Jewish people, pwede bang ang book of Romans mulahi siya ngadto sa gitawag og Gentiles? Dili. Why? Ang Biblia, naa siya gitawag og once gisulti na sa Old Testament times, ma-fulfill na siya, o dili na siya pwedeng usabon, gawas lang sa mga application na gitawag. Pero dili na ma-apply sa tanan nga mga tao. Karon gihimo na sa tanan nga mga tao. Kung imong i-apply para sa gitawag og for example, John 3:16, whosoever believeth on Him, whosoever, karon ang gigamit nilang word whosoever. O tanawa, whosoever, that's Jews and Gentiles, no? Pag moingon ang word nga whosoever din ha, tanawa pud ang passage kinsa ng mga tao ang yang gisultihan din ha. Jewish people. Book of Joel, Jewish people. Acts, ang audience Peter, Jewish people. So ang whosoever diha intended sa mga tao nga naa diha.
nga gisulatan. Unlike sa John 3:16, ngayon siya whosoever, kinsang whosoever. Kung imong basahon sa una nga phrase, for God so loved the world. Kinatibukan. No. Why walay makita nga exclusive diha nga group nga gi-mention. Kung dili on siya all the world, but pasabot, whether you are a Gentile or a Jew, all the world, whosoever. Mo na whosoever tanang tao, Jewish and Jew and Gentile. Pero pingon kag whosoever ani nga mga passages, dunay tao gi-mention si Pablo, kinsa na iyang gidang whosoever. Dili na tanan. We have to apply rightly dividing, pero we have to look at unsay context din ha. Karon i-apply nimo na sa atong panahon karon. Sa ato pa kana nga passage na usab na karon. Si Pablo o si Joel wa nagasinabot. Si Pablo o si Pedro wa nagasinabot. Pwede ana day. Ikaduha. Kung ato nang i-apply sa atong panahon karon. I-apply nato sa ato ang panahon. Sige, ato ibutang i-apply sa atong panahon. Di man pud ka makatawag sa Ginoo kung di ka motuo. In verse 14. Kaya klaro ni ana. Tanawa sa gitawag verse 14. Romans 10, 13, and 14. Ngano ang tao makatawag sa Ginoo? Unya, ang tao nga itawag sa Ginoo, nakaila na sa Ginoo, nituo na sa Ginoo. Ha? Tanawa. Verse 14. How then shall they call on Him in whom they have not believed? So believing precedes calling. Mag-una ang pagtuo kaysa pagtawag. Niya karon ang ibutang dia sinus prayer. Asa mo tay sinus prayer din sinus prayer bago na god. Niya karon ang sinus prayer, ha? Ang sinus prayer tanawa. Mayon kung asay lisod aning duha. Easy prayerism or easy believism. Mayon ko nga ang sayon aning duha, ang simple aning duha, believing or believe, faith. Mo na pinaka-simple. Kanang prayer lisod na nga naman. Pampuar gud ang tao. Bag-o ni mong gisulwining. Kay iyang pagampo ayaw pagampo kay di kung ikaw mo ampo, nya mga giya raman mi. Asa makakita sa Biblia nga na itaw di nagampo gigiyahan. Himo-himo doktrina nga. Ha? Himo-himo doktrina nga. Di makita sa Biblia. Paitae ko sa Biblia nga nagampo nya gigiyahan. Sunda ko ha. Naa sa Biblia? No. Kanya tanan to ang passage nga ilang gigunitan pod. Di nagsugod ang sinner's prayer. Luke chapter 18. Tanan to ning Luke chapter 18. Usahay mo gamit og mga bersikulo nga wa gihuna-huna. Luke 18. Tanan to. Luke 18 verse number 13. Kaya mo na ang ilang passage nga ginagamit. Sinner's prayer daw. Okay. And the publican standing afar off and not lift up so much as his eyes unto heaven. He said, but smote upon his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. Oh, see, sinner's prayer. Ang tanaw na to. Asa may nagiya niya? Can you see somebody nga nag-ingon, sunda ko, publican. Sunda ko sa pag-ampo. Iyahang kinabubuton. Pero nga nung nakatawag sa Ginoo, it is because naana siya pagtuos Ginoo. Kay yung sa Biblia, dili ka katawag sa Ginoo kung wala kay pagtuo unless they have believed. Atong gibasa ganiya, how then shall they call on Him in whom they have not believed? Oh, can you imagine ana nga atong tan-aw? Unya mingon ka karon, repeat after me. 1 2 3, repeat after me. Sunda ko brad. Paampo ako ng tawhana nga imong gisulbili nga siyara. Kay mo yun man kang sayon man yung pag-ampo. Wa lisod sa pag-ampo. Paampo adto ng tawhana, siya lang. Di ba di na kabalo mo ampo? Di kabalo uban mo ampo? Kristohano na ko no, di gani kabalo mo ampo.
Oh, ato makita din ha, paampu ayo sayon man kaya ang prayer. Sige, sayon ang prayer. Paampu ada nang tawanan nga siya ra kay wa man tayo kita sa Biblia nga na ay sulwiner diha, na ay nagsulwini or na nagwali, naglead sa pagampo. You cannot di kakakita, di kakahatag na kong bersikulo nga niingon sa Biblia nga na ay nagsulwining diha unya iyang gilid ang tao sa pagampo, iyang giubanan sa pagampo, gigihan sa pagampo. Kay mo man ay kasagaran ron, mo man ay practice na mo ay kog ilaran ana. Practice na ko na for how many years? A long time long time ago muna akong practice, pero dugay na akong nihawa na, pero di ko nimo mailad kay usa ko di anak nga practice ni anak nga adto sa prospect nagsulwining ta nya ato ding ampuan gunitan natong abaga sa tao kay basig mukat og daggan mukat og hawa gunitan ginato kay para kay sayo tang napanin tawhana din he o agbayan pa nato bad sunod ani pagampo bad isipan ning imong kaugalingong pag-ampo, giyara ko nimo. O saan ka na? Ay kong ilaran ninyo. Diha ko gikan. You cannot fool me. Mo nay practice na ko sa una. Yan napagi-termino nga. Sayang. Ayan, nawalihan niyo, Brad. Oh, nakadungog to sa mayang balita. Nya. Imong gipadawat. Wa lagi. Ay, sayang. sayang daw kay wagi padawat napuyuban nga padawat padagang experience ano di ko niyo mailad ang istorya niyo. I've been in that situation, daghan kog na experience ni ana nga mga panahon ana nga klase sa doktrina ayan lang kog ilaran ninyo. Maybe I cannot convince you, but you cannot also convince me. Why? Based on my experience. Unsettled ko diya. Walay assurance nga gikahatag. Kamong mga Kristohanon nga nag-claim Kristohanon, nag-practice mo ng sinner's prayer, be honest to yourself. It is a heart-to-heart talk. Be honest, kapila kami dawat sa imong kaugalingon. Kapila kami dawat sa Ginoo sa imong kaugalingon. Every time magdawat ka. If you are honest enough sa imong kaugalingon, kaybaw ka ni ana. Pero mo na siya. Kamong ga practice gapon ini. Inyohan ang katungod. We do not. Di man po mo judge niyo. Ano man? Pwede ang tao maluwas in the middle of his prayer. Even sa nag-ampo siya, pwede siyang maluwas. Kung nag-ampo sa Ginoo niya, nikalit og gi-convex sa Ginoo nga gospel lang gyud, gospel ni Kristo. Sa di nakasabot siya, diha maluwas siya. Pero prayer itself cannot save. Even si Dr. Akman Sulti na prayer itself cannot save. We have to believe in the blood of Christ. Importante kayo na. It is purely undivided. Kikuman sa Ginoo, rightly dividing the word of truth. Dili pwede nga ang sulti ni Joel, ang sulti ni Peter, ang sulti ni Paul mag-go against each other. Dili na pwede. United na sila. Parehas na sila. Ang crowd nga ilang sultihan, parehas. So, apply. Rightly dividing naman ta, yung anong di man ta mo apply niya na. Ya karon magsigit tag pundo ni ana nga kaning matuhanan ni covenant theology nga practice man na. There's a testimony sa Southern Baptist nga I think pastor or kinsa nagblat ng apelyido nga nakig-debate siya I think 2016 na-realize niya sinner's prayer is not part of salvation, is not a way for salvation. So nakig-debate siya sa iyang mga kauban ng mga Southern Baptist. Ano kahit nahigmata siya. Ano man, we have a lot of materials, we have a lot of resources nga pwede tang maka-research atong ma-compare ang mga practices or mga doctrines man siguro sa mga kasimbahanan. Tandi-tandi dato tungod galingon din ha. May tao may tao yung nga sundanation din ba? Sunda ko ba? Wala ta. I research ako mismo ni research ko ni ana. Nya wa ko nagbutang
nga maging one-sided ko even though I have a denomination, pero akong ibutang akong kagayon in neutral ground. I never sa gitawag og defend my faith sa diyang nag-study ko. Kaya kung ingon ana ang akong tratar sa pagtuon, maging one-sided ko, di ko mudawat sa uban. Even this dispensationalism nga teaching, dugay-dugay pud ko struggle ani. Ano man? Against ako ang previous nga teaching. So I struggle sa gitawag og ani nga teaching. Sa ngani Lord, anong lahi ni? So it makes me more nga maging Bible student. I research comparing scripture to scripture. Now I realize nga ako ang mali. Ang akong denomination ang mali. Sakto ning isa. Ano man, proven sa Biblia. Dispensation answers all the questions nga naa sa akong mind. Ngawa na ko matubag while I am a covenant. Na ako sa covenant theology nga teaching. Now, it is purely undivided. Ito makita din na. Number 4, katapusan. Number 4. Ito makita sa number 4. It is purely, ito makita din na, ungrace. Ano say ungrace? Lack of grace. Ungrace. It is purely lack of grace. Walay grace nga makakita din Nga nang walay grace, it is a work. Bisag unsaon pa nato na yun dili na work. Work gina siya. Kita na to sa Biblia. In the book of Colossians chapter 4 verse number 12, igan pulong sa na. Actually, ang prayer, it's more than work. Kung maingon tag work, na may work na simple lang. Pero ang prayer, ingon sa Biblia, it's more than work. Why? Ingon sa Bible, it's a labor. Kita masyutag, laborer, no? Kung work lang ay hayahay anang work ka, pwede rin ka mag-work sa opisina, aircon, pagkanindot sa work. Ano lang sa mga nindot ng lugar, work. Pero labor na gani ang gamiton sa Bible, that's more than work. 12. Colossians 4 verse number 12. Epaphras, who is one of you a servant of Christ, a servant of Christ, saluted you, always laboring fervently for you in prayers, that ye may stand perfect and complete in all the will of God. Makita din prayer ingon sa Biblia, it's more than work. It's a labor. Kita tag labor, tanawa ng mga laborer das pantalan. Tanawa ng mga laborer sa construction. Bugat kayo nga trabaho. Daghang trabahong sayon lang, that's work. Pero labor na gani, grabe ang pag-exert mo din Nato makita din Yung siguro mo, that's intercessory prayer. Whether prayer is intercessory or personal, prayer itself is a work. Dili pwede mo na usbon ang definition sa prayer tungod kay personal prayer, dili na work. Kay ang work katurag yung intercessory prayer. Sa mga klase sa gituwag og thinking. Please have a common sense. Prayer itself is a work. Iyon posible, it's a labor. Iyon ang pulong sa Ginoo. So yung makita din if that is a work, then that is not grace. That is why it is purely ungrace. Now, your salvation is not based on grace alone. It's based on prayer, which is work. Can you imagine? Yung may tanga, ay kanang prayer, equate na sa word believe. Parehas lang na sila, dili na sila magbulag, parehas na nagmeaning. Ang prayer dili na siya work. It is like sa word nga believe. Dili ang sulti sa Biblia na klaro ang definition sa Biblia diha that prayer itself is a labor. Dili siya ang gingon sa Biblia nga dili work tanawa ang gingon sa Biblia nga dili work Romans chapter 4 ang sulti sa Biblia nga dili good work muna ang klaro in verse number 4, ingon na pulong siya, now,
siya karon. Karon ni dili ni siya dati di pod. So maabot siya now siya. To him that worketh is the reward, not reckon of grace, but of death. Verse 5. But to him that worketh not, unsa na? Worketh not. Unsa nang worketh not? Nasunod yung praise. But believeth on him. So ang word nga dili work kagid sa Biblia gisulti ang believe. Prayer ang atong basa ganina is a labor. Pero ang word nga believe sa Biblia maura na dili work sa Bible. To him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Can you imagine? This easy prayerism, bisan pag unsa na siya ka-easy because that's prayer, bisan pag personal na or dili na pasabot personal or intercessory prayer, lahi na ang meaning na the same ra na siya nga meaning, the same ra na siya nga labor, the same ra na siya nga work. Wa mausab ang definition sa word nga prayer. It's a labor, it's a work. Pero na ay dili work ingon sa Bible, believing, believe, faith, that is not a work. Klaro kaya sa Biblia. So ingon kadaghan nga passage sa Biblia, pero tindaghan nga mga passages din nga nagiskot believe. Tanawa diha sa Romans sa believe ato sa word you believe. Okay. Romans 1:16, ingon ang pulong sa inyo diha. Daghan kayo ang mga passages sa Bible nga nagsulti og believe. Ato nang tan-aw ni ang mga word nga believe sa Biblia. In the book of Romans 1:16, ingon ang pulong sa Ginoo sa verse number 16, but for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Klaro diha, to everyone that believeth. Power of God unto salvation to everyone that sinners that perform sinners prayer, dili gina isulti diha. Everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Daghan kay mga passages sa Biblia din ha. Yan ang pulong sa Ginoo din ha. Romans 3:22. Even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe. There is no difference. So daghan kayo diha ang mga wordings nga nagisikot sa believe. Gibasa to ganyan na Romans 3:26. To declare, I say, at this time, his righteousness, that he might be just and the justifier of him which believeth in Jesus. Daghan kayong mga word diha sa Biblia, puro believe in connection. Connection sa salvation. Ato makita believe. Easy believism. This is the simplicity, yung sa Biblia, the simplicity that is in Christ. Salvation is simple. Salvation wala himo nga lisod ang kaluwasan. Prayer lisod. Sa ako na yung kasulti, pag invento daw kuno diha sa imong kagalingon. So duha ka tawo diha. Pangutan diha. I've never pa na ko na siya gihinahimo, pero basin ikaw maka-invento nini. Try daw sa try to interview some people asay lisod. Pag-ampo o pagtuo. Interview ang daghang mga tao, mag-interview ka diha og 100 ka mga tao. Nya ingna asay lisod. Pagtuo o pagampo. Tanaw to ang say resulta sa imong interview. This is just a suggestion. Pwede nimong imuon nga experiment mo ng word akong pangita. So try to experiment. Mag-interview kag pulo or 100 ka tao diya, putan nimo. Your question is money. Asay lisod, pagtuo o pagampo. Now, kung imo nang buhaton, diyan niyo makita kung asa ang simplicity that is in Christ. And I believe with all my heart that the simplicity that is in Christ is maunang believing. Easy believism, dili ng easy prayerism. So I am fully convinced sa akong kaugalingon nga ang salvation is believing gospel of Christ. Faith in His blood. Believing in Christ and in Christ alone. Wala na ilain diha. Now,
Daghan mang mga taong ka-practice din pero wala na nagpasabot kay naa sila daghan nag-practice niya na sila tinuod. Still ang Bible maoy musulti asa insakto niining mga grupuhan Kung kamo ang sakto easy prayerism, panindugan niya na. But as for me, based on my experience, ako mismo, kaya na-experiencehan ako easy prayerism, diha ko gikan. That is my practice. Pero nibiya ko niya na, because I found out nga di maghatag og assurance of salvation. That's why, na ako sa easy believism, kaya mo ay gisulti sa Biblia, there is what we call a simplicity that is in Christ. Ang kaluwasan sa yon. Ang kaluwasan, si Kristo na ang nihimo sa krus sa Kalbaryo. Ang kaluwasan, iyan ang gihimo. Gi-provide na sa Ginoo. Gi-offer na sa Ginoo. Ang imo na lang diha, motuo ka sa gibalita nga naay kaluwasan nga libre nga gihimo ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Pero kung di ka motuo niya na, kay naa jud kay imong kaugalingon nga agenda, na kay imong kaugalingon nga doktrina nga gibarugan, imuha na. I respect your decision. Pero mo na imuha. Pero as for me, I do believe with all my heart that salvation comes by believing the gospel of Jesus Christ. Remember this, the only response to the gospel of the grace of God is believing from the heart and not by praying with your mouth. Mao na pinakatinuod ang bugtong response sa maayong balita, pagtuo sulod sa kasing-kasing, dili sa unsay imong gisulti sa imong baba.